Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa sitaw dahil kahapon po ay tumakbo na po ang sitaw at tumaob na po. Matagal na natin na sinasabi na marami pong red flag sa sitaw at last year po ay gumawa na po tayo ng review tungkol po dyan sa sitaw na nagkakaroon na sila ng mga problema. At ngayon nga ay tumakbo na po ang sitaw at nung maglabas po ng order of revocation ng SEC laban po sa sitaw ay bilinag po natin yan para po mabigyan po ng awareness ang mga tao na ang sitaw po ay may mga problema na. Basahin naman natin yung inilabas na statement kahapon ng sitaw. So ito yung statement na inilabas nila o announcement sa kanilang mga sitaw sellers. So ito po, it is with deep regret that we must inform you that due to the Securities and Exchange Commission revocation order, sitaw is unable to continue its operations in the Philippines. The revocation order led to the termination of our partnerships with advertisers, banks, and suppliers, resulting in a significant number of canceled orders and refunds, posing immense challenges for the company. This has caused severe negative impacts, substantial losses, and a disruption in our financial chain. Diyan pa lang po sa unang part ng paliwanag na sitaw, makikita nyo na talagang scam po ang sitaw at puro po sila kasinungalingan dahil sabi nila noon na karamihan daw sa mga orders at yung mga suppliers nila ay nasa ibang bansa. Pero ngayon, base sa paliwanag nila dahil na-revoke daw ang registration nila dito sa Pilipinas, kaya nagkaroon sila ng problema. Pero mga kababayan, alam naman natin na ang mga companies talaga ay puro kasinungalingan at yung opisina nila sa Pilipinas na nasa BGC. At ngayon po ay sarado na po yung opisina nila na yan. At mga kababayan, i-check nyo na rin po kung nandun pa rin po sila sa warehouse nila sa Bulacan dahil nirerentahan lang po nila yan. Huwag kayong maniniwala sa mga kasinungalingan ng mga companies dahil kayo po ay hinahype lang ng mga companies. Maaari sa umpisa ay may payout katulad po sa sitaw pero ngayon po wala na pong payout at itinakbo na nila ang pera ng mga investors nila. Kaya po mga kababayan, sana wag na po kayo sumali sa mga ganyang Ponzi scheme at kapag nagbigay na po ng warning ang SEC o kapag naglabas na po sila ng order of revocation, dapat po mag-withdraw na po kayo kung kayo po ay sumali. Basahin pa natin yung paliwanag ng sitaw. Despite our best efforts to appeal, the Securities and Exchange Commission of the United States has upheld the revocation order. Consequently, we have made the difficult decision to cease operations in the Philippines on the morning of June 25, 2024 at 10 a.m. with a 30-minute downtime for website maintenance. Following the closure of our operations, services such as product purchases, store operations, and account registrations will be suspended. Rest assured, we will be accountable for your funds and you will still be able to withdraw funds from your personal account. We will close all stores and remove all products from sale. Any unprocessed or undelivered orders will be canceled and refunds will be processed according to relevant regulations. Diyan pa lang po sa paliwanag nila ay booking na talagang scam po dahil ang naglabas po ng order of revocation o revocation order ay ang Securities and Exchange Commission dito po sa Pilipinas at hindi po sa United States. Ibig sabihin po talaga pong scam yan sitaw dahil kasinungalingan na naman ang sinabi nila. Mga kababayan, yung mga companies po ay mahilig magsinungaling. Kaya po, wag po kayo sasali sa mga ganyan mga company at hindi nga nila maipakita yung mga officers nila. Ibig sabihin po, yan po ay isa talagang Ponzi scheme at hinahype lang ang mga investors. At dahil naabot na nila ang quota nila at dahil marami na rin ang nagwi-withdraw, kaya tumakas na po sila. Red flag din po ang ginawa ng sitaw na biglang nagsara ng operasyon. Pati opisina ay sarado na rin. Kaya wala mapupuntahan yung mga investors. At syempre, napakahirap na pong habulin ang sitaw. Ang tanging mahahabol ng mga investors
ay kung saan sila nag-pay in, pati na rin yung mga coaches at yung mga uplines nila na nag-recruit sa kanila. Kaya po mga kababayan, wag po kayo magre-recruit dahil pwede po kayo makasuhan ng downline ninyo kapag tumakbo na po ang sinalihan yung is company. Basahin pa natin ang paliwanag na sitaw. We understand that this is a significant blow to you and our partners due to the cancellation of agreements with our payment gateways and banks. Our financial chain has come under immense strain. Consequently, we have decided to cancel affiliate commissions. For Philippine sellers, all withdrawal funds will be disbursed in 3 batches. Additionally, for all Philippine orders that have been purchased but not yet shipped, the system will cancel these orders. We will send emails for refunds and we kindly ask you to follow the instructions provided in the email for refund processing during the 3rd batch disbursement. Alam naman natin na ang sitaw ay wala pong agreement at wala din po silang mga partners. Yan po ay pang-hype lang nila at kasinungalingan nila para maniwala ang mga members. At napakalabo din po ng pangako nilang refund dahil karamihan po sa mga companies ay hindi po nagbibigay ng refund. Kaya po mga kababayan, wag na po kayo umasa sa sitaw. Kung gusto po ninyong mabawi ang pinaghirapan ninyong pera sa sitaw, dapat po mag-file po kayo ng kaso. At wag na po kayo umasa sa mga pangako ng sitaw dahil yan po ay pangako lang nila para hindi kayo mag-file ng kaso. Pero sa totoo, hindi nila tutuparin yung pagbibigay na refund dahil wala naman silang balak na ibalik ang pera ninyo. Kaya po mga kababayan, wag po kayo maniniwala sa mga companies dahil puro pang-hype lang po yan. Mari sa umpisa may payout, pero katulad po ngayon sa sitaw, tumakbo na po ang sitaw at wala na pong payout. Basahin natin yung huling parte ng announcement ng sitaw. For all Philippine users with funds in their accounts, please apply for withdrawals by July 31. We will make the necessary arrangement for payment starting from August 1. We will suspend the withdrawal function and begin payments of all funds until all amounts are disbursed. Each user can also check their payment time and amount on the website. If you cannot find your withdrawal information, it means we have not yet uploaded your payment details. We will upload the corresponding payment information within the specified time frame. Ang tanong mga kababayan, bakit kailangan pa nilang i-upload doon sa system? Di ba nasa system na yung mga details ninyo, yung mga withdrawal details at kung magkano ba ang pera ninyo doon sa system. Dapat yon automatic na i-refund na nila at hindi na kailangan na i-withdraw pa ng user. Dahil ano pa ang gagawin na user kung nagsarado na ang kumpanya nila? Siyempre, i-refund yung pera. Kaya dapat automatic na yan. Diyan pa lang po mga kababayan makikita nyo na talagang scam po ang sitaw at niloloko lang nila ang mga investor nila. Hinahype nila at pinapaasa nila. Pero sa huli, tinakbuhan pa rin nila ang mga investors nila. Kaya po mga kababayan, wag po kayong maniniwala sa mga too good to be true na mga offers. Dapat po mag-imbestiga po kayo. At kung kayo po ay mag-i-invest, dapat po siguraduhin ninyo na kumpleto po sa legalities ang pag-i-investa ninyo. At dapat po meron din silang secondary license. Meron pang schedule na inilabas ang sitaw para daw doon sa payout o sa refund at may 3 batch daw yan. Pero alam naman natin na yan ay puro pang-hype lang ng sitaw at puro pambobola lang. At makikita nyo na ang nakalagay ay sitaw management team. Bakit hindi isulat sinong officer ang naglabas nitong announcement na ito? Dahil ayaw na nilang ipakilala syempre kung sino ba yung mga totoong nasa likod ng sitaw. At napakalabo po ng kanilang pangakong refund kasi nga ang pangako daw nila na refund ay weekly at ang ibibigay lang ay 3%. Kung magiging totoo yung pangako nilang refund ay napakatagal bago mabawi ng investor ang puhunan niya dahil ang ibibigay lang daw na sitaw kada linggo ay
3%. At alam naman natin mga kababayan na pang-hype lang yan at pang-uuto ng sitaw dahil hindi naman nila tutuparin yung pangako nila. At kung tutuparin nila, paano nila ibibigay yung payout kung sinasabi nila na isinarado na o may problema na sila sa kanilang mga bank accounts. Yan pa lang po mga kababayan, makikita nyo na talaga sinungaling po ang sitaw. Mga kababayan, matagal na po kami nagbigay ng warning tungkol po dyan sa sitaw at marami ang ayaw maniwala. Pero ngayon po, napatunayan po na tama po kami. Kaya po mga kababayan, umiwas na po kayo sa mga Ponzi schemes. Sana maging aral ito sa inyo na huwag kayo basta-basta sasali sa mga too good to be true ng mga investment schemes. Dahil maaari sa umpisa ay may payout. Pero sigurado po sa huli, tatakbuhan po kayo niyan. At dapat po, i-check nyo po kung meron secondary license sa sasalihan yung investment. At kapag wala po, umiwas na po kayo. At i-check nyo rin po ang website ng SEC dahil naglalabas po sila doon ng mga advisories, mga cease and desist orders, at mga revocation orders. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.